Nararamdaman nyo ba na tila bumagal ang takbo ng inyong katawan paglampas ng edad 70? Madalas ba kayong nakakaramdam ng panghihina, o tila ba mas mahirap nang bumaba ang timbang kahit pa konti lang ang kinakain? Marahil, ang dahilan ay ang pagbagal ng inyong metabolismo, ang makina ng inyong katawan na sumusunog ng pagkain para magbigay enerhiya. Hindi po kayo nag-iisa sa ganitong karanasan, at ito ay normal na bahagi ng pagtanda. Ngunit, mayroong simpleng solusyon na maaari ninyong gawin tuwing umaga upang muling gisingin ang inyong metabolismo, palakasin ang inyong enerhiya, at mapanatili ang inyong timbang. Huwag po kayong bibitaw dahil ibabahagi namin ang 6 na pang-umagang gawi na makakatulong ng malaki sa inyong kalusugan, mga gawi na kayang-kaya ninyong gawin kahit nasa bahay lang. At bago po tayo magpatuloy, kung ngayon pa lang po kayo napadpad sa ating channel, Maalam na Pagtanda, ay mangyaring mag-subscribe na po kayo at ay click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mahalagang payo sa kalusugan ng mga senior. Maaari nyo rin pong i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kakilala na sa tingin nyo ay makikinabang din sa ating talakayan. Ang kaalamang pangkalusugan po ay mahalaga, lalo na sa ating edad. At syempre po, para mas makilala pa natin ang isa't isa, i-comment naman po ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood sa Pilipinas o saang panig ng mundo. Nais po naming marinig mula sa inyo. Sige po, balikan natin ang usapin tungkol sa metabolismo. Ang metabolismo, sa pinakasimpleng paliwanag, ay ang proseso kung paano ginagamit ng inyong katawan ang pagkain at inumin para maging enerhiya. Ito ang pinagkukunan ng lakas ng bawat selula sa inyong katawan para sa lahat ng gawain, mula sa paghinga, paglakad, hanggang sa pag-isip. Ito po ang ating makina ng buhay. Habang tayo po ay nagkakaedad, lalo na paglampas ng 70, normal po na bumabagal ang prosesong ito. Ito ay dahil sa ilang salik tulad ng pagbaba ng muscle mass o kalamnan, mas kaunting kalamnan, mas mabagal ang pagsunog ng calories, at pagbabago sa hormones. Ito rin ang dahilan kung bakit mas madalas tayong makaramdam ng pagkapagod at mas madali tayong tumaba kahit pa hindi naman nagbabago ang ating kinakain. Madalas po itong napagkakamalan na katandaan lang, pero ayon sa mga pag-aaral ng mga eksperto sa kalusugan, may koneksyon ito sa pagbagal ng ating metabolismo. Ngunit hindi po ito nangangahulugang wala na tayong magagawa. Sa katunayan, may mga simpleng hakbang na maaaring gawin, lalo na tuwing umaga, upang muling buhayin ang metabolic engine ng inyong katawan. Hindi po ito nangangailangan ng matinding ehersisyo o komplikadong dieta. Ang mga ibabahagi namin ay mga praktikal na gawi na madali ninyong maisasama sa inyong araw-araw na pamumuhay sa bahay. Ang layunin natin ay hindi lang para bumaba ang timbang, kundi para magkaroon kayo ng mas maraming enerhiya, mas magandang pakiramdam, at mas aktibong pamumuhay kasama ang inyong pamilya. Mahalaga po na mapanatili nating aktibo at malusog ang ating metabolismo para sa kabuuang kalusugan. Sa video na ito, ibabahagi namin ang 6 na pang-umagang gawi na, ayon sa mga pananaliksik at rekomendasyon ng mga doktor, ay maaaring makatulong sa pagpapabilis ng inyong metabolismo. Ipapaliwanag natin kung bakit ito epektibo at kung paano ninyo ito madaling maisasama sa inyong routine. Handa na po ba kayo para sa mas masiglang umaga? Simulan na natin! 1. Ang gintong panimula, tubig pagkagising. Ang unang hakbang na madalas nating nalilimutan, ngunit napakahalaga, ay ang pag-inom ng tubig paggising pa lang. Isipin po ninyo, matapos ang ilang oras na pagtulog, parang tuyo ang ating katawan, dehydrated po tayo. Ang dehydrated na katawan ay nangangahulugang mabagal na metabolismo. Bakit po? Dahil ang tubig ay mahalaga sa halos lahat ng function ng katawan, kasama na ang mga proseso ng metabolismo. Ito ang parang pampadula sa makina ng inyong katawan. Kaya, ano ang gagawin? Pagkagising pa lang po, bago pa man magkape o kumain, uminom na agad ng 1 baso, o mas mainam kung 2 baso, ng maligamgam na tubig. Bakit maligamgam? Ayon sa mga eksperto, mas madali itong maabsorb ng katawan at nakakatulong sa pagpapaluwag ng daluyan ng dugo na nagpapabuti sa sirkulasyon at, sa kalaunan, sa metabolismo. Kung gusto nyo, pwede rin po kayong maglagay ng kaunting hiwa ng lemon o kalamansi. Ang lemon o kalamansi ay mayaman sa vitamin E at may antioxidants na nakakatulong din sa overall health at paglilinis ng katawan. Ang simpleng gawin na ito ay parang nagbibigay ng wake-up call sa inyong digestive system at sa inyong metabolismo. Nakakatulong ito para linisin ang katawan mula sa mga toxins na naipon habang natutulog at inihahanda ang inyong sistema para sa mga susunod na kakainin nyo.
Ang pag-inom ng sapat na tubig sa buong araw ay mahalaga rin, ngunit ang pag-umpisa nito sa umaga ay nagbibigay ng malaking simula. Tandaan po, ang sapat na hydration ay isa sa pinakamadaling paraan para suportahan ang inyong metabolismo. Ito ang pinakamabilis na paraan para magsimula ang araw nyo ng masigla. 2. Gumalaw, kahit kaunti lang. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang mahalagang punto, ang magaan na ehersisyo pagkabangon. Hindi po ibig sabihin nito ay kailangan nyong magbuhat ng mabibigat o tumakbo ng malayo. Ang tinutukoy po natin dito ay banayad at maikling paggalaw na makakapagpagising sa inyong mga kalamnan at makakapagpapabilis ng daloy ng dugo. Para lang po kayong nagpapainit ng makina ng sasakyan bago ito patakbuhin. Pagkatapos ng matagal na pagtulog, matigas po ang ating mga katawan. Ang paggalaw, kahit simple lang, ay nakakatulong sa pagpapaluwag ng mga kasukasuan at pagpapagising sa inyong metabolismo. Ito ay dahil ang paggalaw ay nagpapataas ng tibok ng puso at nagpapalabas ng enerhiya. Mas aktibo ang inyong mga kalamnan, mas marami silang calories na sinusunog kahit sa panahon ng pahinga. Ano ang pwede ninyong gawin? Maaari kayong mag-stretch habang nakahiga pa lang sa kama, yung tipong iunat ang mga kamay at paa, iikot ang mga bukong-bukong, o dahan-dahang galawin ang leg. Pagkabangon, subukang maglakad-lakad sa loob ng bahay ng 5 hanggang 10 minuto. Kung may bakuran kayo, mas maganda kung doon kayo maglalakad para masalang din kayo sa sikat ng araw. Pwede rin ang ilang banayad na yoga poses kung sanay kayo, o simpleng pagtaas-baba ng mga kamay at paa. Kung may hagdan sa inyong bahay, ang dahan-dahang pag-akyat at pagbaba ng hagdan ng ilang beses ay isa ring magandang paraan. Kung masakit ang inyong mga kasukasuan, subukan po ang banayad na paggalaw tulad ng pagtaas ng hita habang nakaupo o pagpihit ng bewang. Ang susi po dito ay ang pagiging regular, hindi ang intensity. Kahit 5 minuto lang ng paggalaw araw-araw ay mas maganda kaysa wala. Ang regular na paggalaw sa umaga ay nagpapadala ng senyales sa inyong katawan na maging aktibo at simulan ang pagsunog ng calories na nagpapabilis sa inyong metabolismo sa buong araw. Bukod pa rito, nakakatulong din ito sa pagpapabuti ng inyong mood at pagiging alerto. Mas magiging ganado kayo sa inyong mga gawain. 3. Ang kapangyarihan ng tamang almusal. Ang ikatlong mahalagang gawi para gisingin ang inyong metabolismo ay ang pagkain ng tamang almusal. Madalas nating marinig na ang almusal ang pinakamahalagang kainan sa buong araw, at totoo po iyan, lalo na para sa metabolismo. Ang paglaktaw ng almusal o pagkain ng maling uri ng pagkain ay maaaring magpabagal sa inyong metabolismo dahil akala ng katawan nyo ay nagkakagipitan kayo sa pagkain, kaya mas matipid itong magsunog ng enerhiya. Hindi po ito tulad ng dati na pwede nating laktawan ang almusal, ngayon mahalaga na ito. Kaya, ano ang tamang almusal? Ang pinakamabisa po ay ang almusal na mayaman sa protina at fiber o hibla. Ang protina ay mas matagal tunawin ng katawan, na nangangahulugan ng mas matagal na proseso ng pagsunog ng calories. Ito ang tinatawag na thermic effect of food, Yi. Sa madaling salita, mas malaki ang enerhiyang ginagamit ng katawan para iproseso ang protina kumpara sa fats o carbohydrates. Samantala, ang fiber naman ay nakakatulong sa pagpapabuti ng digestion at pagpapanatili ng stable na blood sugar. Mga halimbawa ng almusal na mayaman sa protina at fiber na akma sa ating lokal na konteksto. Itlog. Ang itlog ay isang complete protein. Pwedeng piniritong itlog, nilaga, o scrambled. Kung may problema sa cholesterol, mas mainam na lagain at kainin ang puti lang. Oatmeal, magandang source ng fiber. Lagyan ng saging, mansanas, o iba pang lokal na prutas tulad ng papaya o pinya para sa dagdag na fiber at bitamina. Iwasan po ang mga instant oatmeal na matamis, mas mainam ang plain oats. Tinapay na whole wheat o whole grain, kung mahilig sa tinapay, pumili ng whole wheat o whole grain kaysa sa puting tinapay. Mas mataas ito sa fiber. Ipahid ng mani o peanut butter na walang asukal para sa protina. Lokal na prutas, saging, papaya, melon, o pinya ay mayaman sa fiber at natural na sugars na nagbibigay enerhiya nang hindi nagpapataas ng blood sugar ng mabilis. Ito po ay nakakabusog din. Taho, walang asukal, kung available sa inyong lugar at walang asukal, ang plain taho ay magandang source ng protina. Iwasan po ang mga almusal na puro asukal o processed carbohydrates tulad ng matamis na tinapay, donuts, o cereal na mataas sa asukal. Ang mga ito ay nagpapataas ng blood sugar ng mabilis na sinusundan ng biglang pagbaba na nagiging sanhi ng pagkapagod at pagbagal ng metabolismo.
Tandaan, ang isang nakakabusog at masustansyang almusal ay nagpapahanda sa inyong katawan na magsunog ng enerhiya ng mas epektibo sa buong araw. Ito ang simula ng inyong lakas sa maghapon. 4. Ang lakas ng araw, bitamina E. Ang ika-4 na gawin na dapat ninyong isama sa inyong pang-umagang routine ay ang pagkuha ng sapat na sikat ng araw. Sa Pilipinas, napakadali nating makakuha nito, ngunit marami sa atin, lalo na ang mga senior, ang madalas nasa loob lang ng bahay. Bakit mahalaga ang sikat ng araw para sa metabolismo? Ito ay dahil ang sikat ng araw ang pangunahing pinagmumulan ng bitamina E sa ating katawan. Ang bitamina ay hindi lang po para sa buto, napakahalaga rin nito para sa ating metabolismo at sa pangkalahatang kalusugan. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa bitamina ay naugnay sa mas mababang metabolic rate, pagtaas ng timbang, at paglaban sa insulin resistance, na siyang unang hakbang sa pagkakaroon ng diabetes. Nakakatulong din ang bitamina sa regulasyon ng mga hormones na may kaugnayan sa metabolismo. Ito po ang isang natural na paraan para mapalakas ang inyong metabolism. Kaya, ang simpleng gawin ay magpaaraw tuwing umaga. Ang pinakamabisang oras po ay sa pagitan ng alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga, kung saan hindi pa gaanong matindi ang sikat ng araw. Kahit 10 hanggang 15 minuto lang ng pagpapaaraw sa balat, tulad ng braso at binti, ay sapat na para sa karamihan ng mga tao upang makagawa ng sapat na bitamina. Siguraduhin lang po na hindi kayo magtatagal sa araw para maiwasan ang sunburn, lalo na kung sensitibo ang inyong balat. Kung kayo po ay may kondisyon sa balat o umiinom ng gamot na nagpapataas ng sensitivity sa araw, mas mabuti pong kumonsulta muna sa inyong doktor. Ang bitamina E na galing sa araw ay mas epektibo kaysa sa mga supplements, ngunit kung hindi kayo nakakapagpaaraw ng madalas, o kung may kakulangan kayo sa bitamina E, maaaring irekomenda ng inyong doktor ang supplementation. Tandaan po, ang araw ay libreng gamot at malaking tulong sa inyong metabolismo at sa inyong mood. Mas magiging masigla ang inyong umaga at buong araw. 5. Kape o green tea sa tamang dami lang. Ang ika-5 gawin na maaaring makatulong sa inyong metabolismo ay ang pag-inom ng kape o green tea, ngunit tandaan po, sa katamtaman lamang o sa moderasyon. Ito ay para sa mga umiinom na ng kape o tsaa, hindi po namin hinihikayat ang mga hindi umiinom na magsimula. Kung sanay na kayong uminom, makinig po. Ang kape ay naglalaman ng caffeine, na kilalang pampagising. Ang caffeine ay nakakapagpataas ng ating enerhiya at nakakatulong sa pagpapabilis ng metabolismo sa panandalian. Ito ay sa pamamagitan ng pag-stimulate sa nervous system na nagpapataas ng pagsunog ng taba. Ayon sa ilang pag-aaral, ang kape ay maaaring makatulong sa pagtaas ng fat oxidation o pagsunog ng taba. Kung umiinom kayo ng kape, ipinapayo na inumin ito ng walang masyadong asukal o creamer, dahil ang mga ito ay magpapababa sa benepisyo ng kape at magdadagdag lamang ng walang kwentang calories. 1 tasa o 2 tasa sa umaga ay sapat na. Para naman sa green tea, ito ay mayaman sa antioxidants na tinatawag na catechins, lalo na ang isi. Ang mga compound na ito ay napatunayang nakakatulong sa pagpapataas ng fat burning at metabolismo. Bukod pa rito, ang green tea ay mayroon ding kaunting caffeine na nagdaragdag sa metabolic boost. Ang green tea ay itinuturing na mas banayad sa katawan kaysa sa kape at mas mainam para sa mga sensitibo sa caffeine. Pwede itong masarap na alternatibo. Gayunpaman, mahalaga po ang moderasyon. Ang labis na pag-inom ng kape ay maaaring magdulot ng nerbiyos, pagkaputol ng tulog, at pagtaas ng blood pressure o alta presyon. Kung mayroon kayong anumang kondisyon sa puso o alta presyon, kumonsulta muna sa inyong doktor bago dagdagan ang pag-inom ng kape. Ang parehong inumin, kapag ininom ng tama, ay maaaring maging kaalyado ninyo sa pagpapabilis ng metabolismo. 6. Huminga ng malalim, bawasan ng stress. Ang huling gawi, ngunit hindi po ang pinakahuli sa kahalagahan, ay ang malalim na paghinga at ang pagbawas ng stress sa umaga. Marahil ay nagtataka kayo kung paano konektado ang paghinga at stress sa metabolismo. Simple lang po. Kapag tayo ay stressed o nag-aalala, ang ating katawan ay naglalabas ng hormone na tinatawag na cortisol. Ang cortisol ay nakakapagpabagal ng metabolismo, nakakapagpataas ng pag-imbak ng taba sa tiyan, at nakakapagpataas ng ating gana sa pagkain. Parang sinisira nito ang balanse ng inyong makina. Kaya, ang pag-umpisa ng araw na may kalmado at mas mababang stress level ay makakatulong ng malaki sa inyong metabolismo. Ang malalim na paghinga o diaphragmatic breathing
ay isang epektibong paraan upang gawin ito. Ito ay nagpapagana sa sistema ng ating katawan na responsable sa pagpaparelax. Paano ito gagawin? Umupo po kayo sa isang komportableng posisyon. Ipikit ang mga mata o tumingin sa isang punto. Ilagay ang isang kamay sa inyong tiyan. Dahan-dahang huminga ng malalim sa ilong at damhin na umaalsa ang inyong tiyan. Pagkatapos, dahan-dahang ilabas ang hangin sa bibig o ilong at damhin na lumulubog ang inyong tiyan. Gawin ito ng 5 hanggang 10 minuto bawat umaga. Kung hirap sa pag-upo, pwede ring nakahiga. Isipin na ang bawat paghinga ay nagdadala ng kapayapaan at enerhiya. Ang gawaing ito ay hindi lang nakakabawas ng stress, ito rin ay nagpapabuti ng daloy ng oxygen sa inyong katawan na mahalaga para sa bawat metabolic reaction. Nakakatulong din ito sa pagpapabuti ng inyong focus at mental clarity sa buong araw. Ang pag-aalaga sa inyong mental at emosyonal na kalusugan ay kasing halaga ng pag-aalaga sa inyong pisikal na kalusugan pagdating sa metabolismo. Mas magiging buo ang inyong lakas. Kaya po, sa madaling sabi, ang paggising sa inyong mabagal na metabolismo paglampas ng edad 70 ay hindi po imposible. Ang susi ay nasa mga simpleng gawin na inyong gagawin tuwing umaga, na kung regular na isasagawa ay magbibigay ng malaking pagbabago sa inyong enerhiya at pangkalahatang kalusugan. Balikan natin ang mga ito. Pag-inom ng tubig paggising para i-rehydrate ang katawan at simulan ang digestive process. Magaan na ehersisyo o paggalaw upang gisingin ang mga kalamnan at pasiglahin ang sirkulasyon. Pagkain ng tamang almusal na mayaman sa protina at fiber upang bigyan ng tamang fuel ang katawan at iwasan ang pagbagal ng metabolismo. Pagkuha ng sapat na sikat ng araw para sa natural na bitamina na mahalaga sa metabolic health. Pag-inom ng kape o green tea sa katamtaman para sa isang natural na metabolic boost. Malalim na paghinga at pagbawas ng stress upang mapanatili ang hormonal balance at maiwasan ang pagbagal ng metabolismo dulot ng cortisol. Ang mga hakbang na ito ay hindi po kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Maaari kayong magsimula sa isa o dalawa na tingin nyo ay madaling maisasama sa inyong routine at unti-unti ninyong dagdagan. Tandaan po, ang pagiging consistent o regular ay mas mahalaga kaysa sa pagiging perpekto. Ang bawat maliit na hakbang na inyong gagawin para sa inyong kalusugan ay malaking ambag sa inyong mahaba at maligayang buhay kasama ang inyong pamilya. Iyan po ang tunay na kayamanan. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito at marami kayong natutunan, mangyaring i-like at i-share sa inyong mga mahal sa buhay. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Maalam na Pagtanda, ito na po ang pagkakataon para sa marami pang payong pangkalusugan na angkop sa ating edad. Anong mga paksa sa kalusugan ang gusto ninyong talakayin natin sa susunod? Ipaalam sa amin sa comment sa ibaba. Nais po naming marinig ang inyong mga suhestyon. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Manatili po kayong ligtas, malusog, at patuloy na maging maalam sa inyong pagtanda.